Mga kapatid, puntahan naman natin ang mga balita po sa lalawigan. Patong-patong na perwisyo ang idinulot ng mga bagyong dumaan sa Isabela. Apektado rin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigang binansagang corn capital ng Pilipinas. Kabilang po dyan si Jason Bernacha na ibinilad sa gilid ng highway ang 400 sako ng nabasang mais. Pero ang porsyento ng kanyang ani nabulok na po. Sa ibang bahagi naman ng lungsod, may mga kalsadang hindi pa rin madaanan hanggang sa ngayon. Puspusan na rin ang paglilinis sa Bacolod Bridge matapos umapaw ang ilog. Lubog din sa baha ang kalsada sa Barangay Santa Barbara. Kahit maganda ang panahon sa Isabela, bakas pa rin ang iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo. Patuloy ang assessment ng mga opisyales sa halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa probinsya ng Isabela. Hirap pa rin pong makabangon ang probinsya naman ng Catanduanes sa pinsalang iniwan ng bagyong Pepito. Ayon kay Catanduanes Governor Joseph Cua, aabot po sa 1.1 billion pesos ang iniwang pinsala ng Pepito sa kanilang probinsya. Isa sa pinakaapektado dyan ay ang mga abaka farmer na pangunahin nilang agricultural product. Nasa 26,000 raw ang naapektuhang magsasaka sa Catanduanes. Aabutin daw ng 2 taon bago makabangon ang kanilang mga napinsalang plantasyon. Sa panayam po ng programang ito, nanawagan si Governor Cua sa pamahalaan na pondohan ang Cash for Work program sa kanilang probinsya para sa mga apektadong magsasaka. Will serve as alternative livelihood. At the same time, nare-recover natin, inaayos natin yung nasirang plantation. Sana mabigyan ng pondo, pandagdagan ng pondo para matulungan yung mga kababayan natin. Yan po ang tinig ni Catanduanes Governor Joseph Cua. Sa iba pang mga balita, sapon sa CCTV ang banggaan ng 2 SUV sa Diversion Road sa Opol, Misamis Oriental. Isang nasawi habang 6 sugatan kabilang ang mga bata. Binabagtas ng itim na SUV ang kalsada ng Masapul ito ng ikalawang SUV na bumulaga mula sa iskinita. Sa tindi ng impact, nagpaikot-ikot ito ng ilang beses. Nabisto namang menor de edad ang driver ng nasapul na SUV. Puro mga estudyante ang kasama nito. Wala namang sugatan sa kanila. Hawak na ng mga pulis ang menor de edad na driver. Ayon po sa mga pulis, ang menor ang may kasalanan dahil siya ang papasok ng diversion road. Tumanggi namang magpaunlak ng panayam ang pamilya ng mga biktima. Pero desidido silang magsampa ng mga kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property laban sa driver.